Praise the Lord. Amen. Kumusta? Na-miss niyo ba ako? Sabi ko. Amen. Timamot anak, I'm so hot. Yung ita nga rabi agyaman ak mananiti kong daway ko nga mangibingay kada kayo iti basit nga atiddag. Basit nga matiddag. Nga pakaadalan tayo iti nga nga maalay chay libro iti John 15 verse 5 kunana iti English kakabsat, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I am in him, he will bear much fruits. Apart from me, you can do nothing. Sa Tagalog, kunana, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Napakagandang versikulo. Amen po ba? Amen. Ngayon, bibigyan ko po ng title ang mga pag-aaralan natin ngayong gabi. I want to call it Security in Jesus. No, at dati SSS tayo kapsa. At damo ti SS in Jesus. Amen? At damo security tayo in Jesus. So, how to avail our security in Jesus? Paano po natin makakamtan yun? Sa SSS po, kailangan pong pumila ka doon, mag-fill up. And, the most thing is, you need to pay. Kailangan mong magbayad, di ba? Para ma-avail mo yung SSS mo. So, mga kapatid, busy po ba tayo? Saan po tayo busy? Malimit po ba tayo sa mga kapitbahay na lagi kong sinasabi kay Omega, kay Kumare, kay Beshi, kay Sisi? Well, ano pong masama dyan? Lalo pa at ang minamarites natin ay ang tungkol sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Huwag po yung kapitbahay natin. Si Jesus lang po ang pwede nating imarites para hindi po tayo makasuhan. Or, busy po ba tayo sa gawain sa church? Pwedeng marami po tayong ginagawa sa ating church. Dito po, sa ating bahay-sambahan. Maaaring busy po tayo sa ating ministry. Ano po ba ang ministry mo, mga kapatid? Maaaring ikaw ang taga-gitara. Maaaring din ikaw ang taga-kanta. Amen? Pwede rin yung naglilinis dito sa bahay-sambahan. Tagapagtimpla ng mga juice, tagapagluto ng mga pagkain. That is our ministry. Lahat po yan ay ministry natin and that is good. Wala pong masama dyan, mga kapatid. Ipagpatuloy po natin ito at makikita ng Diyos ang ating puso sa gawain niya. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Kaya nga, minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong di masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Amen? So, pagpatuloy lang po natin yung mga ministry natin na yon dahil yun po ay maganda sa paningin ng ating Panginoon. Ang lahat po ng ating ginagawa sa gawain niya ay mahalaga at nakakalugod po sa ating Panginoon. Pero, mga kapatid, hindi po ba mas nakakalugod sa Diyos kung hindi lang po tayo nakapokus sa ating ginagawa sa ating church? Kundi magkaroon tayo ng oras at panahon sa Kanya. Hindi lang po tayo dapat available sa mga gawain sa church, pero maging available din po tayo
sa Diyos mismo. Amen. Amen. Minsan po kasi, sa sobrang kabisihan po natin, sa ating mga ginagawa, at mga nakatokang gawain sa church, yung mga, yun nga po, mga naglilinis, or whatever, nagigitara, mga ganun po. Sobra tayong busy sa ating mga nakatokang gawain sa church, but we forgot He who sent us to that ministry Amen. or gawain. Nag-focus po tayo sa pinapagawa sa atin, pero nakalimutan natin yung nagpapagawa, yung nag-utos. So, ano pa ang gusto kong tumbukin dito, mga kapatid? Na dapat po, bigyan din po natin ng oras ang Diyos. Hindi lang po busy sa church, dapat maging busy din po tayo sa nagpatayo ng church. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Amen? So, paano po yung pag-focus natin sa nagpagawa ng church? Like what po? So, paano natin ma-avail yung security in Jesus? Number 1, secure po natin ang ating relasyon sa Kanya. Magkaroon po tayo ng regular na komunikasyon through prayer. Dahil yun lang po ang way para makipag-usap tayo sa Panginoon through prayer. So, magdasal po tayo, manalangin, kausapin natin ang Panginoon, sabihin mo lahat-lahat sa Kanya ang gusto mong sabihin dahil ang Diyos ay handang makinig po sa atin, sa ating mga hinaing, mga kailangan, mga ganun po. So, how we receive the answer from God after our communication? The number 2, magbasa po tayo ng Kanyang mga salita. Nang sa ganun po, malaman po natin kung ano ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Kung ano ang will ng God sa ating buhay, we need to read the Bible. Kailangan ko rin pong read the Bible. Para po, mas lumalim pa ang pagkakilala natin sa ating Diyos, na hindi lang po yung, alam natin, si Jesus, ang ating Panginoon, but we don't know deeper. Amen? Amen. Katulad din po kung may boyfriend ka, may girlfriend si pastor, di po ba dapat magkakilala tayong maigi? Lagi kayong nagkakausap, nagkakasama. Dahil sa paglipas po ng panahon, dahil lagi kayong nag-uusap at nagkakasama, nagkakilala po kayo ng maigi. At lalong lumalim yung nararamdaman ninyo para sa isa't isa. Amen. Amen po ba? Amen. At may pakilig-kilig pa yon. Amen? Amen. Sana ganun din po sa ating Panginoon. Gawin din po natin. Dapat kilalanin siya ng higit palalo sa araw-araw ng buhay natin para po tayo lalong ma-inlove sa ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maglaan po tayo ng oras para sa Kanya sa kabila po ng ating kabisihan dito sa mundo. Dahil napakarami po tayong ginagawa dito sa mundo. Dahil ang mga bagay-bagay dito sa mundo, mga kapatid, ay pansamantala lamang po at ito'y mawawala din. Kaya kung tayo po ay busy sa mga gawain dito sa church, gawin po natin ito para sa Kanya at hindi po para sa ating sarili. Hindi mo lang ito ginagawa dahil gustong-gusto mong maggitara. Hindi mo lang ginagawa ito dahil gustong-gusto mong mag-drums, gustong-gusto mong kumanta. Pero gawin po natin ito dahil mahal po natin yung Diyos na nagpapagawa nito sa atin. Amen? Amen. Hindi po para sa ating sarili. Na ginagawa natin ang lahat ng ito para sa kaluwalhatian niya. Para parangalan siya, purihin siya sa bawat araw ng ating buhay. So, in your quiet time, mga kapatid, the number 2, how to avail the security in Jesus. You must have a personal devotion to Him. Amen? Amen. Sabihin mo sa sarili mo, mga kapatid, na wala kang magagawa kung ikaw ay nakahiwalay kay Jesus. Na hindi ka mamumuha kung ikaw ay nakahiwalay sa Kanya, mga kapatid. Sabihin po natin sa ating mga sarili. Huwag po nating i-take for granted ang Panginoon na, naintindihan ako ng Panginoon. No! Natsaka ka lang. Saka mo lang siya maalala. Pag kailangan mo siya, pag walang-wala ka na, pag durog na durog ka na, saka ka lang lalapit. Pag ikaw ay iniwan ng mag-isa,
Doon mo lang siya maalala. You take for granted ang Panginoon, mga kapatid. Dahil saka mo lang siya alam, saka mo lang siya maalala pag ikaw ay durog na durog na. Mga kapatid, mas mainam po na sa bawat araw ng ating buhay ay hanapin natin ang presensya ng Diyos para kahit dumaan tayo sa mga mabibigat na pagsubok, dahil hindi man po tayo exempted sa mga pagsubok yan, hindi porket naging Kristiyano tayo, mga kapatid, exempted ka na sa pagsubok. Pero the more you become active Christian, the more challenges and trials po ang ating pagdadaanan. Yun po ang tandaan natin na hindi porket pumasok ka dito ay wala kang problema. Hindi po. Dahil ayaw po ng kaaway na maging malapit ka sa Diyos. Kaya pilit ka niyang inilalay sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Pero kung secured po ang ating relasyon sa ating Diyos, punong-puno ka ng kanyang salita, regular ang komunikasyon mo at devotion mo sa Kanya, dumaan ka man po sa apoy, mga kapatid, ay di ka masusunog. Dumaan ka man, mga kapatid, doon sa Pacific Ocean, sa ilog, ay di ka malulunod dahil punong-puno ka ng mga salita ng Panginoon. Punong-puno ka ng presensya ng Panginoon. Kaya tuloy-tuloy lang po. Kung sa SSS, tuloy-tuloy lang po ang pagbabayad mo ng contribution mo, mga kapatid. And then, makakamit mo ang iyong benepisyo. Amen? Amen. Ganyan po katindi ang security natin sa ating Panginoon kung tayo ay mananatili sa Kanya. If we remain in Him, if we remain in the vine, no other than Jesus, mga kapatid. And one day, someday somehow tayo magre-retire na. Dahil tayo pong lahat ay magre-retire. Anyway. At doon po, magagamit ang retirement benefits natin. Like sa SSS, tsaka mo lang po magagamit yung pag nag-retire ka. Ganon din po kay Panginoong Jesus. Pag nagpatuloy ka po na magbayad, pero hindi naman po pera ang ibabayad natin sa Panginoon, but our time, our effort, our love to Him. Amen? Then one day, pag nag-retire na po tayo, magagamit po natin yung benefits from God. Amen? Amen. Napakasarap po na pagdating ng retirement natin, may retirement pay tayo. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, mga kapatid, sister, magpatuloy tayo. Brother, magpatuloy tayo. Walang bibitaw. Amen? Amen. Just secure your relationship with Jesus. Then you can avail your security in Jesus. Amen? Amen. Talk with Him. Always read His Word. And have a personal devotion with Jesus. Yun lang po. Makakamit na po natin yung security na yan. Yung benefits na yan pagdating ng araw, mga kapatid. Napakasimple lang po ang ating gagawin. Hindi ka na magbabayad ng pera. But just use your time, your talent, your effort sa gawain ng Panginoon at sa iyong personal na devotion sa Kanya. Yun po ang napaka-importante. The presence of God in your life. No matter, uray nagtugtugaw ka lang takabsat. If you have the presence, kung full na full ka ng presence ng Panginoon, nalulugod po ang Panginoon sa atin. Hallelujah. Napakasarap i-dream. Pagdating ng araw, meron po tayong SSS sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Tinatawagan ko po si Sister Reyna. Siya bisong that song, kay buti-buti ng Panginoon. Na sadyang i-declare po natin na napakabuti nga ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Lord, thank you for your words. Thank you for that security, oh God. Hallelujah, hallelujah. Sa lahat ng
Napakaganda po yung mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung meron po tayong dapat i-secure, kung meron po tayong dapat tiyakin, ay ang ating relasyon sa Panginoon. Sapagkat ang ating paglilingkod, ang ating pagkikipagrelasyon sa Panginoon, hindi po sayang. Ang ating pagkikipagrelasyon sa Panginoon, ang lahat ng yan ay may kabuluhan. Na pagdating ng araw na ikaw ay may pangangailangan, pagdating ng araw na ikaw ay may problema, kung ikaw ay may relasyon sa Panginoon, hindi ka papabayaan, hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. Tayo pong mga nakikipagrelasyon o nakipagrelasyon sa Panginoon, hindi po tayo exempted sa anumang pagsubok, sa anumang problema sa ating buhay dito sa ibabaw ng lupa. Ang lahat ng tao, may relasyon man o wala sa Diyos, ang lahat yan ay nagdadanas ng iba't ibang klase ng problema, iba't ibang klase ng pagsubok. Pero ang kaibahan ng taong may relasyon sa Panginoon, bagamat may problema, bagamat may pagsubok, hindi ka iiwanan ng Panginoon, tutulungan ka ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa gabi pong ito, mga kapatid, tiyakin po natin ang ating relasyon sa Panginoon. Papaano natin ma-avail yung security natin sa ating Panginoon? Unang-una, kinakailangan tayo po ay manalangin, laging makipag-usap sa Panginoon. Pangalawa, lagi tayong magbasa ng kanyang mga salita. At pangatlo, manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, we must remain in Christ. Manatili tayo sa Diyos. Kapatid, sa gabing ito, the Bible says, in the book of Galatians chapter 6 verse 9, let us not be weary in doing good. Huwag tayong manlupaypayo, huwag tayong magsawa na gumawa ng mabuti. Ano yung mabuti? Yung pananalangin sa Panginoon, pagbabasa ng kanyang mga salita, pananatili natin sa Diyos. Anong sabi ng Biblia? Sa takdang panahon, kayo'y mag-aani kung hindi kayo huminto. The Bible says in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 58, our labor in the Lord is not in vain. Lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon, ang lahat ng yan ay may kabuluhan. Kaya sa gabi pong ito, tiyakin po natin, isecure po natin yung ating relasyon sa Panginoon, because you are in good hands with Jesus. You are in good hands with God. You are in good hands with the Lord Jesus Christ. Hallelujah. 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 Panginoon, sa gabing ito, maraming salamat sa iyong mga salita na muli pinalalahanan mo kami na sa aming paglilingkod sa inyo, we are secured. Secured kami, Panginoon, sapagkat we are in good hands sa aming Panginoong Isus. We are in good hands sa aming Panginoong Diyos. Kaya sa gabi pong ito, Panginoon, ang aking panalangin, patuloy mong tulungan, gabayan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, banal na Espiritu, upang sa ganun ay lagi kaming manalangin sa iyo, lagi kaming magbasa ng iyong mga salita, at manatili kami sa iyo. Ang
anumang sitwasyon ng aming mga buhay, hindi kami aalis sa presensya mo, hindi ka namin iiwanan, Panginoon, sapagkat sa iyong presensya, sapagkat sa iyong piling ay may katiyakan, sa iyong piling, sa iyong presensya ay may kapayapaan, may kagalakan, Panginoon. Higit sa lahat, may katagumpayan. Kaya sa gabi pong ito, dakilang Diyos, anumang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, anumang klaseng problema ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang aming panalangin, gagabayan mo sila, pagtatagumpayin mo sila in the name of Jesus. Kung ito man ay financial na pakikipagbaka, Panginoon, Lord Jesus, Ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay. Sinabi mo sa inyong masalita, if we ask anything in the name of Jesus, ito'y matatanggap namin. Panginoon, sa tuwing hihingi ng financial na pangangailangan ang iyong mga anak, dakilang Diyos, ipagkaloob mo ito sa kanila. Sa tuwing sila'y hihingi ng kagalingang pisikal mula sa kanilang karamdaman, Panginoon, ipagkakaloob mo sa bawat isa. Hayaan po ninyo, dakilang Diyos, na habang nandito kami sa ibabaw ng lupa, habang kami pa po ay buhay na naglilingkod sa inyo, ang aming hinihingi sa iyo, ang aming panalangin sa iyo, Panginoon, iparanas mo sa amin ang mga benepisyo ng aming paglilingkod sa iyo. Iparanas mo sa amin, Panginoon, sa ibabaw ng lupa, ang mga benepisyo ng aming pananatili sa inyo, ang mga benepisyo ng aming pagsamba sa iyo. Kaya sa gabi pong ito, salamat sa lingkod na siya mong ginamit. Salamat po ng marami. Salamat po. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maaari na po tayong umupo at ibinabalik ko ang mikropono sa atin pong MC.